Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Nako, kahapon po, matapos po nating ma-interview si Mayor Ella Naganyo ng bayan po ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ito upang alamin po natin ang side naman ni Congressman Emeng Pascual. Abay, napakapalad po natin. Kumbaga, ito inaantabayanan. Ng taga Nueva Ecija, dyan sa San Leonardo, dyan po sa Gapan City. Kumbaga, maging balanse. Hindi, kahapon pa nga po namin sinisika po makausap si Congressman Emeng Pascual. At magandang hapon po, Congressman Emeng Pascual. Welcome po tayo sa Target on Air. Kong Emeng, meron po bang katotohanan yung sinasabi ni Mayor Ella Naganyo na hindi po kayo nagpaalam sa kanila sa tanggapan para po dun sa pagkukumpuning gagawin po ninyo, Congressman? Magandang hapon po sa inyong tagapakinig, sa inyong lahat. Una po, dun sa tanong nyo, kung hindi ba kami nagpaalam sa kanilang tanggapan, unang-una po, hindi ko trabaho yun trabaho ng kontratista. Mm-hmm. Hindi ko na po nagpaalam o hindi. Pangalawa, hindi po ako kapartner ng kontratista. Ang mga kontratista nagpupunta sa DPWH, doon nagkaroon ng bidding. Mm-hmm. Ang trabaho ko lang po, tingnan ko kung ini-implement ng tama ang mga proyekto. Mm-hmm. O yun lang po yun. Ano ang rason ni Ella Naganyo? Bakit niya pinipigil? Ang rason niya, nasisira daw yung mga converge, yung mga tubo ng tubig papunta sa mga bahayan. Napeperwisyo, na-aksidente ang mga bahay. Paano po may ma-aksidente? Paano may masisirang tubig ng kuryente? Mga kable ng converge, walang hinuhukay. Mm-hmm. Yung aspalto po, pag napitpit na yan, after 30 minutes, normal na yan. Pwede lang daanan ng kahit na truck. Tama po. At saan po nagmula yung, dahil napanood po namin sa social media na halos pinagmumura niyo po si Mayor. Paano po nag-umpisa po yung galit niyo kay Mayor, Congressman? Unang-una po, ganito yan. Nung isang araw, ako po yung nag-i-inspeksyon dun sa asphalting sa bayan ng San Leonardo. Mm-hmm. Dumating siya. Pagdating po doon, kaharap si Provincial Director ng Nueva Ecija, Colonel Hermino at mga kapulisan, galit na galit siya. Mm-hmm. Ano ba nung ba'y tinawag niya ako? Kong Emeng, halika nga dito. Yung kontratista sana, kausapin mo, sabihin, di hahanapin ko yung kontratista, sabi mo, magpaalam sa akin. O kung Emeng, halika, magkape nga tayo dito. Kuya Elan pa, tawag ko sa kanya. Nagulat na lang ako at nagulat ang kapulisan na nagwawala siya. Mm-hmm. Kaya ang naging desisyon ko noon, yung pinapamalita niya, na hindi siya umalis. Siya po ang unang umalis doon. Dahil hindi ako alis, hindi siya umalis. Pangalawa, hindi po totoo, hindi tinuloy. Mm-hmm. Testigo ang lahat ng polis ng Nueva Ecija. Sila pa nagbantay doon hanggang alas 6 ng umaga, tinapos po yung pag-aspalto. Hindi totoo, hindi tinuloy. Pangalawa, ba't ako nagalit sa kanya? Mm-hmm. Nagpunta po dito sa ginagawa naman naming flood control na pinapagawa namin ng DPWH. Pinahihinto niya. Lupa daw po ng biyanan niya yon. Mm-hmm. Yung nadaan, hindi po yung lupa ng biyanan niya. Dulo na yon, katabi na ng tubig. Accretion po yon. Okay? Labas na po sa titulo ng biyanan niya, pinahihinto niya. Pinagalitan yung nagbabakho doon at hinahamon po ako ng patayan. Minumura ko. Kaya po ako, nagsisisi nga ako na ba't ibinaba ko yung level ng pagkatao ko sa katulad niya nagmumura na bastos. Kaya ako po, humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kadistrito ko, kababayan ko, na sana pagpasensya nila ako at namura ko si Mayor Elan, inuunawa ko na lang siya. Siguro po, may daming naniningil. Bono kasi sa utang yan Adik sa kasino yan, tsaka po sa pagsusugal. Kaya po siguro ganun aburido. Laging puyat sa kasino at sabong, hindi po nakuha ng pag-iisip. At ang maling-mali ko po, matanda na pinatulang ko pa. At lalo na po sa pamilya niya, nanghihingi po ng pasensya sa kanyang mga anak, na pasensya na po kung napagsimi ko ng masama ang tatay niyo kasi naman po napakabastos. Nagpunta po ba naman sa Pamuan, sa barangay namin, kaya pala, pinatanong, may isang inutusan sa Congress. Sinigurado kung nasa Congress ako, nung pala, pupunta ng Pamuan, nung siniguradong nandun ako. Mm-hmm. Kasi kung andito po ako, hindi siya pupunta. Mm-hmm. Naawa nga po ako dahil nung sasalita siya, nanginginig siya, nanginginig sa takot. At pagkatapos magsalita, tumatakbo sa sasakyan, baka daw sa iwan ng mga polis.
Ang maling-mali lang po na ginawa niya ni Mayor Elan, yun pong tinawag niya kapulisan, ang sabi niya may isang inspeksyonin ng lupa. Pero maghahamon pala siya ng away. Tatawagan ng pulis, maghahamon ka ng away. Hindi po ba nakakahiya sa kapulisan yun? Apo, kung cut ko lang kayo saglit, kahapon nabanggit niya yung property mismo nung sa asawa niya yata, doon sa flood control project ninyo, para yung nasakop yata yung kanilang lupain doon? Hindi po totoo yon. Labas na ng lupa nila yon. DPWH sa magpapaliwalag, hindi na ako. Apa? Hindi na po magpapaliwalag. Labas na po ng lupain nila yon. Labas sa titulo. Kung mapapansin po ninyo, yun po ay halos tubig na. Ilang tangkal na lang, yung nag-video siya na nanginginig sa takot. Halos tubig na po yon. Hindi po totoo na lupa ng biyanan niya yon. At ang yung pong dinaanan na yon, wala pa pong 100 metro lapad. Apa? Wala pong problema magmula sa bayan ng Cabiao, San Isidro, Gapan, Peñarada, General Tino, ang paglalagay ng flood control, talaga lang pong nagpo-provoke siya. Talaga lang pong naghahanap siya ng away. At may nabanggit pa siya kahapon tungkol po dun sa 172 million pesos dun po sa kaso niya sa ombudsman. Kumbaga hindi po sa paggamit po ng tamang pondo dyan po sa bayan po ng Gapan, Congressman? Wala pong ganung kaso. Hindi po totoo yun. Si Ellen Naganya po, yan po ang hilig niya, gumawa ng gulo, manira. Kaya nga po pa nagsasalita dyan ngayon sa San Leonardo, mura ng mura. Pero wala kang makinig kung ano yung ginawa niya sa bahay niya at ano yung gagawin niya. At ako naman po, hindi ko naman na po siya mumurahin. Nangihingi nga po ako ng paumanhin sa mga nakapakinig, kababayan ko, pati sa pamilya niya. Kaya lang po talagang sira po ang ulo eh. Para pong hindi nag-aral, hindi rin ko ba lang isip sa to lang. Ba't pinatulang ko eh? Hindi ko ba pala isip ng matanda na to? Kuya Ellen pa naman ang tawag ko sa niya, ginagalang ko siya. Kung bukod po dito sa nangyaring problema na to, may mga previous ba naging problema? Isa lang ang problema. Yung asawa niya tinalo kong mayor. Yung asawa niya tinalo kong congresswoman. Hindi sila manalo sa akin sa politika. Tinatambakan ko lang. Sila nakaupo. At ngayon po, ang sabi dito ngayon, 89% ako, 3% siya. Yun lang away namin, wala nang iba. Bali, sino makakalaban yung uling congressman ngayon? Yung pong asawa niya, nag-file ng COC. Dyan po sa District 4? Yes, opo, nag-file. Magkalaman kami ng asawa niya. Alam na naman yung DA, hindi mananalo sa akin. Alam po ninyo, kung maunawaan lang niya, tigilan na niya paninira. Dahil ang mga tao po sa ika-4 na distrito, ay marunong na, hindi nagpapadala sa paninira. Ang tinitingnan nila, ano ang ginawa mo at ano ang gagawin mo. Resibo ng paglilingkod at serbisyo ang kailangan dito. Hindi po paninira, ayaw na ng tao ng paninira. Tama po. At ito, siguro dagdag ko na rin, kumbaga pagkakataon na para masagot nyo, tungkol po dun sa pagawaan po ng peking sigarilyo na banggit po pangalan nyo kahapon. Wala pong katotohanan yan. Ako nagpahuli. Testigo po ang Bureau of Customs. Ako tumawag sa kanila. May gawa ng sigarilyo dun sa isang liblib na lugar dito sa amin sa Gapan. Ako tumawag. Bureau of Customs, yung po mismong commissioner dyan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Kami po ang ng-raid. Kasama ko kapulisan, kasama kong Bureau of Customs. Ako mismo tumawag sa kanila. Umuwi kayo dito. At ang sabi ko pa, gusto ko yung mismong hepe ng custom ang uwi. So nangyari naman po, yung Secretary General. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Kalokohan yan. At balik tayo dun sa asfalto. Ano yun? Nagtuloy-tuloy po ba yung proyekto niya ni Mayor dun po sa San Leonardo? Tinuloy po yun. Ngayon, ang balita ko po, mayroon yata mga ilang di pa na lang hindi natatapos. Tatapusin po ng kontratista yan. Bali, ilang bayan ba nasasakupan ninyo sa District 4? Nasakupan po kami ng 7 bayan, ng 7 munisipalidad at itong lungsod ng Gapan. Sa ngayon pa, bali, kamusta? Ano naging reaksyon, damdami ng inyong kababayan matapos mong mapanood yung mga ganitong agrumento nyo sa social media? Tingnan po ninyo yung pag kanyang nagla-live sa Facebook yan, si Mayor Ellen at saka ako. Tingnan po ninyo yung komento, pati po yung kababayan niya galit sa kanya. Kung kayo po ba isang ordinaryong mamayan ng bayan ng San Leonardo, ng distrito, pinagaganda ko, pipigilin niya. Ano po katiwiran niya doon? At ang sinasabi niya, napiperwisyo daw ang mga nakatira doon. Yung po mismo mga nakatira doon, galit na galit sa kanya. Nababaliw na ang mayor namin. Anong perwisyo gagawin? Kailangan namin gumanda ang kalsada. Pero ang pinakapunto lang yata doon ni Mayor kung dumaan daw po doon sa city engineering wala po naging problemang malaki, Congressman. Hindi ko na po alam yon. Hindi ko po nakakausap ang kontratista hanggang ngayon. Hindi ko na po alam yon. Pero sinisigurado ko lang po,
kumayad niyo yung sinasabi nilang kanilang municipal ordinance. Ubod ang dami pong pinakukuha na mga permit. May baka isang taon lang, di mo kayang napakadami. Kalokohan po talaga, sa totoo lang, kalokohan. Mukhang mas interesado kayong pagandahin ng San Leonardo, Congressman. Hindi naman po. Pigil na pigil nga ang project ko dyan at ayaw niyang tanggapin. Buong buo po, buong distrito po, pinaayos ko. Pinaayos ko lang, wala po akong pinipili. At wala problema sa akin yan. Hindi lang po San Leonardo pinagaganda ko. Okay, nako, Kong, kami nagpapasalamat po kasi napakarami mga comments sa aming social media at baka meron kayong mensahe at kung nakikinig sa oras ito, si Mayor Ellen Nagaño, mensahe po, Congressman. Akong akin lang naman po kung nakikinig siya, hayaan niyang pagandahin ko ang distrito, hayaan niyang makatikim ng konting ginhawa ang kanyang kababayan na matagal lang napabayaan ng pamumuno niya. Huwag niya akong pigilin sa pagtulong sa ika-patricios, hindi niya ako kayang pigilin. At sana po, tigilan na niyo paghahamon ng away. Hindi po ako mahilig makapag-away. At hindi naman ako unang mga away, pero lalaban naman po ako. Yun na po ang sigurado. Yung pong pambabasto siya sa akin na minumuka niya ako, namuka ko naman na siya, tama na sa akin yun, hindi ko na ulitin yun. Kumbagay, tabla na, ganun. Nahihiya nga po ako at namuka ko siya. Nahihiya ako, pati sa pamilya niya, sa totoo lang. Yung pong anak niyang babaeng nakalabang mayor, mabait yun Nahihiya ako sa pamilya niya, sa totoo lang. Nabigla ako, dapat di ko siya sinagot ng pagmumura. Kung habol ka lang kahapon, ina-allege ni Mayor Ellen Nagaño na ikapitong pagkakataon na bigyan ng pagkilala ang San Leonardo ng Good Local Governance ng DILG. SGLG yan? Opo, Seal of Good Local Governance. Napakataas na pagpapahalaga niyan sa isang namumuno. May tanong ako ano po ang tanong niyo tungkol dyan? Dahil may mga award po sila, marami silang ginagawang proyekto sa San Leonardo na hindi po nakikita ng inyong mga, kumbaga, pagka sinabing, tauhan ni Mayor ni Congressman Pascual yan, siyempre sasabihin, wala kaming ginagawa Okay, paliwanag ko po sa inyo. Ano ba yung SGLD? Itanong niyo sa mga taga San Leonardo, ano ba SGLD? Alam ba ng mga taga San Leonardo kung ano yung award na yan? Itanong niyo sa mga taga San Leonardo kung ano ang proyektong ginawa sa kanila ni Mayor Ellen. Okay, sasabihin lang. Okay, kumpara natin ang Gapan. Mayroon ba silang butika ng bayan na libre? Mayroon ba silang binibigay ng 3,000 sa mga senior citizen? Mayroon ba silang sapatos, medyas, school supply sa mga estudyante? Mayroon ba silang dialysis center na libre? Mayroon ba silang diagnostic center na libre? Mayroon ba silang mga toda na hindi pinagbabayad ng prangkisa? Mayroon ba silang mga makina na pang-araro at mga harvester na pinutulong sa magsasaka? Mayroon ba silang ospital na pinagagawa na mas maganda pa sa St. Luke's ngayon na matatapos na po sa Marso? Mayroon ba sila niyan? At dito po sa Gapan, tahimik. Walang patayan. Wala pong gulo dito. Hindi po katulad sa kanila sa San Leonardo. Ang taga San Leonardo po, sa totoo lang, nag-aaklas na po. Naaawa sa sarili nila. Sa totoo lang po. Ang mga taga San Leonardo, wala pong matakbuhan. Sa akin lahat tumatakbo. May sakit, may problema sa kabuhayan, may kaso, lahat po sa akin nagtatakbuhan. Hindi siya nakikita ng taga San Leonardo. Tanong niyo sa taga San Leonardo kung ano yung SGLD na sinasabi niya na yan. Ako, naging best mayor ako. Inaawardan ako sa Malacanang, pinagyayabang ko ba yun? Hindi po. Ang kailangan ng tao, hindi yung award. Ang kailangan ng tao, yung pribilehiyo at mga tulong na natatanggap ng lahat ng sektor sa bawat bayan. Sila po, wala akong makita kahit isa. At malaking challenge po yan sa San Leonardo at saka sa Gapan City, Congressman Emeng Pascual. Kung may pagkakataon na kayo po yung mag-usap, magkakaayos po kayo, Congressman, sa ikabubuti ng 4th District. Wala naman pong dapat ayusin sa akin, wala naman problema yun Hindi po ako nakipag-away. Pero siyempre, lalaban naman ako pag may nangaaway sa akin. Hindi po ako nakipag-away. Ang mahalaga lang po sa akin, matulungan ko po ang pangangailangan ng mga tao sa ika-4 distrito dahil may obligasyon po ako. Ano po ba sa upang bayan? Bayan ng Peñaranda, General Piño, San Leonardo, Jaén, San Antonio, bayan ng Cabiao, bayan ng San Isidro, Gapan. Walang problema lahat dyan. Natutuwa ang mga mayor kapag pinagaganda ko bayan nila. Bukod tanging si Ellen Nagaño lang po ang nagreklamo. Kung dun sa nagkaroon po, nagkaroon ng matinding daloy ng traffic kasi binanggit ni Mayor Ellen, teka, bakit mo paaalisin? Bayan ko to, San Leonardo.
Oh, sir, ganito yan. Nung ako po yung nag-i-inspeksyon sa pag-aspalto, itanong nyo sa provincial director, sa mga polis, kahit yung hepe niya ng polis. Apa? Yung chief of police ng San Leonardo, nung andun po ako, napakaganda ng daloy ng trapiko. Kami mismo nagmamando, habang kinakausap ko po yung mga project engineer. Nung dumating siya, iniharang niya yung sasakyan niya sa gitna ng kalsada, doon po nagkaroon ng napakahabang traffic. Ayun. Ang makapagpapatunay po niyan, dahil magkasulungat kami na sinasabi, yung provincial director, yung mga pulis na po ang tanongin nyo. Okay, nako, salamat po Congressman Emeng Pascual. Kumbaga, para maging balanse lang kami, nakakuha namin ang side nyo at dinadagsa kami ng mga taga-suporta nyo. Sana'y mapakinggan si Congressman Emeng Pascual. Kong, baka meron kayong mensahe at nasa inyong pagkakataon. Unang-una, marami pong salamat. Binigyan nyo ng pagkakataon ng mapagpaliwanag. Hindi ko po napanood yung interview nyo kay Mayor Elan, pero may nagsabi sa akin, wala daw ginawa ko, di murahin ako. Wala namang pong pagmumura. Kayo na po ang humusga kung ano pagkakaiba namin dalawa. At ulitin ko po, hindi po ako nagipag-away sa kanya, pero pinaglalaban ko ang mga proyekto at kapakanan ng mga tao sa ika-4 na distrito, lalo na po sa San Leonardo. Hindi niya ako kayang pigilin sa pagtulong. Nako, salamat po Congressman Emeng Pascual ng 4th District ng Nueva Ecija. Kong, ingat po palagi. Marami pong salamat. God bless. Marami pong salamat sa pagkakataon. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.